Sila. Sana na ganito. Ginhawa retention. Pastor ko Oo, lang. papay na. Papay ni si Tita Joy. Okay na? Good afternoon, everyone. Welcome to our kapihan sa PIA. Thank you so much, Joy, Amir, Leia, Paul, Fernand, and Jane for coming. Today, we are fortunate to have with us the Northern Samar Revenue District Officer, Attorney James Baragapo, BIR RDO 85. Sir James will give us updates on the 2026 National Tax Campaign, which focuses on improving public service in exchange for taxpayers' compliance. So to start with the program, we ask Ms. Eileen to give us a welcome message for everyone. Good afternoon, everyone. Thank you for again giving our call for this very important information dissemination, the program of the Bureau of Internal Revenue. As we know, the tax time na naman this April, and so we have to disseminate this information para sa natin mga clients, businessmen, na tanan na involved sa taxation. And we know naman yan that blood life and tax ang aton in the government. So thank you Manatita for this is a partnership again with the PIA and the BIR. Nag-request sila for this dissemination. Hindi na sila nakakabiyahe, kaya hindi dili na sa gobyerno, kaya mahal na gasolina. So we are having this channel, this video, para mapa-widen ang ating dissemination sa programs sa BIR. So for that, again, I will give the microphone to Manatita for the process sa ating kapihan. Thank you. So tama ito na no, Eileen, lifeblood and tax sa atong gobyerno. So without tax, the government is dead. Hindi makadalagan ng gobyerno kung wala without tax. So kada sa isa aton, kinahanglan maghatag sa atong tax sa gobyerno. Kita nga di sa media, kinahanglan natong buligan ang gobyerno, pagpahibaro sa katawhan, san mga buruhaton, san aton obligasyon, iunong sin pagtagabuhes. So yan na, before kita makadto sa aton question and answer portion, we will ask Sir James to give us his opening statement. Sir James? Hello. Thank you, Ma'am Tita, Ma'am Eileen. Unang-una, kamugudan akong pinasasalamatan ang PIA, ang pamumuno ni Ma'am Eileen o ang BIA staff. Damong salamat, akong salamat sa inyong paghatag sa amin sin oportunidad, sa inyong medium na makapag hatag kami sin information campaign sa natong mga taxpayers. Pinaagi gihapon sa bulig sa nga atong mga partners dili sa media. Damo salamat ang namong mga partners na diha katarmo. Sa rin po kanina kang mga Eileen, actually, although may naka-schedule na kami sa itong unregular control namon ng tax campaign na kick-off na may activity na kami nga naka-schedule. Waray man dayon because of this, yan na nga, ini nga pagka crisis na I don't know if we can call this in a crisis sa pagga-save sa naton. Ano bang term naging gamit sa natong gobyerno?
pag-save ko sa mga resources yan ng panahon sa crisis. Actually, may mga activities na kung nag-absent to ang kick-off, may mga tax quiz pa kami, may rounds kami sa kada bungto, pero wala yung discourage actually ang face-to-face nga interaction nga may mag-entails in flowing resources, outflows and resources ng gobyerno. Anyway, damo nga salamat. So, ini nga akong pagdaok sa iyo, pag-aarok simbolik, among dinikuntaan para sa amon pagbalik sa iyo sa amon kada tuig nga pag-arok bulik sini nga niya na filing season para man kamo nga April 15 amo ang deadlines and filings and income tax return. So sana para maiwasan na natin ang mga pila, ang pag-apura nga before sa April 15 mag-file na kita. By the way, ang primero nga change sa naton natanan na niya na ang filing is online. Waray na manual na filing in return, natanan na online. And then, upod gyapon ito nga you can file mandatory and online na filing. You can file anywhere actually. You can file anywhere. Waray na diri paro sa una nga kung you are registered in Northern Samar, you cannot file in Western Samar, in Eastern Samar. Wherever you are, actually, you can file your return. Kasi online man. Then at the comfort of your own bedroom, actually, makaka-file ka. Online man. Pero as to payment, depende na sa taxpayer. Kung if you are government agency, usually ang mga government agency, kung man itong sara, TRA, ang mga LGUs, kung man itong sara, EFPS, ang atong ibang mga dagko ng mga taxpayer, EFPS, magyapon itong sara. Ang EFPS is electronic filing and payment system. So, online yapon. As to pagbayad na, pwede ito, kung depende sa pwede sa bangko na ang bayad. Pero the filing of the return is online. Another change actually, ang mga bago yan na is, waray nagyapon although last year, 2024 pa ganini, waray na ang registration fee sa natong mga business registrants. 24 pa ito, magtapos 25, and then, pagkatapos ang usapang dakong change actually nga na-discuss or na may gutit na mo kaninang interaction dili, ang change ini nga pagtaga-resibo. Oo nga, yun natanan na ang mga ang major nga klasihin pagtaga-resibo is invoice na, o it's either sales invoice or service invoice. Ang misnomer nga official receipt is although ano pa itong official receipt, kasi sadto na ang itong na may mga guti nga diri pagkakaintindihan, sumaring nga ning official, ang pagkaintindi natin sa iba, all the others, waray nga ning word nga official, non-official. Unofficial na. So ang itong nga, kasi unofficial receipt actually sa legal na parlance, actually unofficial receipt, wala ito, acknowledgement lang ito sa payment. Nga nag-collecta siya, gin-acknowledge mo na. Oo. Nagagamit pa ito yan kung nagmumuligtaan, let's say, may mga nag-collecta kasi utang, official receipt lang hapon ang gin-issue. Pero may nauras ito, kay utang man, may nauras ito nga gin-issue nga, it's either sales invoice or charge invoice or service invoice. Kaya kasi ang invoice ang evidence sa transaction. It's not the official receipt and evidence ng transaction. The official receipt is only the evidence na nagtarawad siya sa bayad.
Anyway, ano pa ba? Oo. Magkuhan na yan, may local sa namon, sa namon leadership, kumbaga, locally, o duwaray kami change dito sa, sa Northern Samar, ang official na yan nangaral na sa RDO 85, sa to kasi Katarman Northern Samar, ang amon RDO, yan na, Northern Samar la, kasi amon niya jurisdiction sa RDO 85. Tapos ang amon region liwat, sabto, ang amon nga sa amon region, revenue region number 14, Tacloban City, Abuan, which is misnomer gyapon kay kasi in fact ang amon opisina sa namon region is located in Palok. So ang ngaran na opisina lang ng ngaran sa namon region is RR14 Eastern Visayas. Eastern Visayas na diri ng Tacloban City. Opo. Ang amon leadership yan na nag-change na kami sa iba ng amon regional director, ang amon regional director is si Attorney V. Kadaming. Pagkatapos ang amon na commissioner, nag-change kami sing commissioner, naamon niya na commissioner si Attorney Martin mental block ako. Mendoza. Si Commissioner Mendoza. Pagkatapos ang namon liwat, Deputy Operations, Commissioner for Operations si Venir Pakira. So actually ang mga major ito niya ng change na ito is tanan na sa aton filing is itong online. So waray ng mga bakat to sa opisina, maaraw sin o kay magpa-file sa military. And kung may baraydan ka, actually pag nag-file ka sa online is mag-a-appear dito ang confirmation, at tapos you go to the bank, dara mo ang confirmation nga naka-file ka na, ato ka na magpapayan. Kung di rin ka EFPS. Pero kung EFPS filer ka, nakalink naman ang iyong account dito. So automatic, dito mismo sa online, kakabayad ka diyan. Siguro, ang iba, niyan nila siguro sa open forum na. Pero inotro kong napabulit kami, ang voice kasi, ang meaning waray man kita ang lifeblood literal nga pakabuhi sa gobyerno is taxes man la. Ang BIR, we share the burdens and fiscal requirements in government. Historically, from 65 to 75% na namong share. So, ang mga local governments, practically, pareho punta sa Northern Samar, literally from the barangay at to sa probinsya, ang era kinabubuhi is still an allocation taken sa BIR, collection. So, napapulid kami. Oo nga. Pagka-urusagan kita kay amo na tayo niya pangita sa gobyerno, o amo man kung tayo niya nabalik ngadto sa mga tao, sa iya mga citizenry, sa iya inhabitants, parte na sa social services, ang minimum namon, meron ang building, ang kuryente, ang mga wansigag, ang sweldo sa pulis, sa teacher, sa mga classroom, sa purpose, o ang mga, in fact, ang mga honoraria sa natong mga barangay o mga opisyalis, ikan itong collection itong nato, tax ito. Practically, ang basta tikan sa gobyerno, tax ito. It's either collection number or kanan sa customs. Kaya customs siguro, they collect perhaps 15 to 20%. Ang iba sito, utang, nangungutang panitan ang gobyerno. So, nangangaro kami simbolik, o ikaw na naganda kay kasi para ako nga iyo
EU Mines is, yan lang ang panahon. Very valid and kakuri. Diri ko mababaton. Iunahan ko na lang kami. Diri ko mababaton. Nasa ring sir. Kaya naman magbibinayad kami. Sintama. Nga dito. Nag-aawag. May mali-mali. Nag-aawag. Oo. Iba man ito dito. Actually, burublig kita liwat sa ito. Shared liwat ito natin nga responsibility para sa akon. Kaya ang among trabaho is pamulik talaga. Pamulik talaga. Barabin man ini ang responsibilidad. Oo. Ang amon, puro good la ini. Collection. Pasulod good la ini. Wala yung sindi pagawas. So, as to paano kung paano maging gagastos sa gobyerno Wala yung nabiyaya. Dito na mo na ya. Burublig kita liwat siton pag to call out kung para sa aton may naman nato nakikita nga ano ni. Pero paringgap sa amon, kung may nakikita ka mo nga ano ni, please call us out. May nanyo nakikita nga improvement, room for improvement, pagtapos may namong mga sayop, yes. Dapat yung call out liwat kasi kami. Oh, so please, napabulig kami. Oh, kay ma-mention ko ngayon. Last year actually, unfortunately kami ang Northern Samar ang BIR, wala kami makamit sa namong target. Oo. Wala kami makamit. Nationally, on record, nakapit kami sa target. Pero di sa namong region, wala gihapon makamit sa target. Short kami something like mga 2%. Oh. Sige po, siguro ano ba kung may mga iyon na lang. Okay. Thank you.